So, ngayon guys, ikwento ko sa inyo kung paano ako na scam. Yan, 'di ba? Ang napakalaking T. Kasi nga, sabi ng anak ko, valedictorian ka man tapos na scam ka. Tawa na lang ako. So, ayan guys, yung mata ko parang kakaiyak. Pero medyo hindi na ako naiyak kasi nasabi ko na sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko yung nangyari. Kaya medyo magaan na sa pakiramdam ko. So, pero masakit pa rin, 'di ba? So, ito 'yon. Nung Friday, habang nagbo-browse ako ng Facebook, nakita ko yung isang page. So, nakalagay doon is work from home. Siyempre, ako, gusto ko rin naman magkaroon ng extra income. Di ba? Sino naman ang hindi? So, ayun, nag-message ako doon sa page. So, may nag-reply naman. Ngayon, may binigay sa akin na parang mga benefits, ganon. So, kung gusto ko daw itry. Sabi ko, itry ko. Ngayon, pinag-registered ako para magkaroon na ako ng account. Para magkaroon ng account. So, ayun, nag-registered naman ako. Tapos, meron akong account. So, pinorward ako doon sa Telegram na ang pangalan ay Samantha Santos. Ganun. So, siya yung nag-assist sa akin. Sabi, kasi para siyang ano daw siya, parang bumibili ka tapos meron kang komisyon, parang ganun. So, parang yung aim nung company is, the seller will not send the product to you. They will just give us a commission because we just help them to increase sales data. Buy orders from merchant to increase and get higher ranking on the online world. So, parang ganun. Parang ikaw yung bibili ng item, tapos parang magkakaroon ka ng commission dun sa binili mo. So, yung unang step, yung VIP 1, yung puhunan dun is 110 pesos. So, nag-top up ako doon sa 110 pesos. So, meron siyang 3 items. Yung 3 items na yun, meron ka dong commission. So, mabababa lang yung mga items na yun. Yung cash lang dun sa 110 talaga. So, after nung 3 tasks, meron na siyang commission. Naging 151 na yung 110 mo. Tapos, natuwa naman ako syempre kasi parang binalik nila doon sa account ko yung 151. Yung 110 mo, naging 151. Ganun. So, napunta na tayo sa level 2. Yung VIP 2. Yung VIP 2 naman, 300. 300 naman yon. So, meron kang 5 task. 5 task. So, yung mga items doon is random. So, dun sa 300 mo, may items doon na like 500. So, pag kulang yung fund mo doon, mag-add ka, magta-top up ka ulit like 300 yung pondo mo doon. So, kung 500 yung item, so dapat mong bilhin yun. Bawal mag-skip kasi walang skip. So, mag-add ka doon ng 200, halimbawa ganun. So, natapos ko na yung 5 task na yon. So, yung 300 ko ay naging 751. Ayan, binalik ulit nila sa account ko. Siyempre, natuwa naman ako, diba? Ayan. Tapos, yung level 3, yung VIP 3, yung diamond level naman is, may options doon na 7, basta 1-2 yung pinili ko doon 1-2. Kasi yun yung laman nung account ko, 1-2. So, kay Maya yata yun, 1-2. So, yun yung pinili ko, 1-2. So, forward ako doon ni Samantha Santos doon kay Lavina Villegas. Yun daw yung manager. Ngayon naman, yung may mga benefits doon, tapos siya daw kasi yung pipili ng magiging permanent employee. Tapos tinanong ko kung ano yung mga benefits ng permanent employee. So, ayun daw, meron din 10 items, pero pwede kang mag-skip ng mga items na hindi kaya ng fund mo. Okay, syempre natuwa naman ako kasi pwede na mag-skip. Kasi dun sa 1-2, may 10 items na bibilhin. So, meron akong doon na nadaanan na item na nag-top up ulit ako ng 9,995 para mabili ko yung cellphone yata yun yung una kong top up. So, may commission siya na
35% kasi. So, hinabol ko yung commission, di ba? So, nakatap up ako doon ng 9,000. Bawal ka mag-skip ng items. Kahit mahal siya, kailangan mo siyang bilhin. Kasi nga, random. Ngayon, napunta ako doon sa, parang, nag-top up ako ng 30 plus. 30, basta 31 yata yung tinap up ko doon para mabili ko yung camera, yon. So, natapos ko na yung 10 task, no? Kasi nag-recharge ako para mabili ko yung items na yon. Ngayon, yung laman na ng account ko is 136 na. Kasama na doon yung commission ko. Ngayon, parang yung na ano kong pera doon is nasa 70 yata, 70 pa lang. 70, tapos meron siyang commission, so kaya naging 136. Ngayon, nung nagwi-withdraw na ako, nare-reject yung withdrawal kasi nga, large amount daw, 136. So, kailangan daw yun ng tax. Kailangan magbayad ng 25% tax na 34,000 plus. So, syempre, yung puhunan ko doon, kailangan kong makuha. Kaya nagbayad ulit ako ng 34,000 plus na yun para sa tax. Ayan. Tapos, kailangan ko daw magbayad ng 4,000 para sa refund ng processing fee. Refundable daw yung tax. Syempre, parang, ewan ko ba, na-brainwash siguro ako or sa desperado na rin siguro or sa eagerness ko na, syempre, ang laki ng commission, di ba? Ayan. So, yun, nabayad ulit ako. So, parang nasa 36, 34, 38, ganun, 38 na. So, parang lumaki na yung amount dun sa account ko kasi refundable bumabalik dun sa account So, parang lumalaki siya. Ngayon naman, hindi nagbayad na ako dun para sa tax. So, pwede na daw ako mag-withdraw ulit. So, nag-withdraw ulit ako. Yung nakalagay na naman dun is, contact your manager for large withdrawal daw. So, kinontak ko yung manager naman, yung si Lavina Villegas na sabi niya, kailangan mo ba ng, do you need large withdrawal code? Sabi ko, yes. So, kasi bibilin pa daw sa head office, ganun. Tapos, yung large withdrawal code daw na yun is, merong single withdrawal, which is 22,222.22, at saka unlimited code is 33,333.33. So, ngayon, yung pinili ko dun is yung single withdrawal nga is refundable din daw yun. So, syempre, wala na sa isip ko yung kung ano man kasi yung puhunan ko nga ay gusto kong makuha. Ngayon, pinili ko yung 222.22.22, ganun. Sabi sa akin is out of stock na daw yung code. So, yung natira na lang is yung unlimited code. So, sabi ko, mag-a-add na lang ba ako ng 11,000 para maging 33,333. Ay, hindi daw kasi yung 22,000 daw na yun ay marerefund din, babalik sa account ko. So, kailangan kong magbayad ng 33,333 ulit. So, ayun nga, 'di ba? So, kailangan kong magbayad nun. Kasi nga, kailangan kong makuha ang puhunan ko. So, wala na akong pera, 'di ba? So, sinanla ko yung kwintas ko, tsaka yung sing-sing. Nasanla ako. Tatlong alahas na sanla ko, nasa 27,000. Pina-cash in ko ngayon doon sa outlet para lang malagay sa GCash ko at ma-send ko para ma-withdraw ko na nga yung pera ko. Ngayon, na-send ko na yung para sa code. Ngayon naman, di ba, withdraw na ulit ako. Sabi naman doon, nag-prompt na naman na rejection, withdrawal, kasi yung account number ko daw, yung cellphone number ko is sobra ng isa. Pero tama naman yung pagkalagay ko ng number ko sa bind account ko kung saan ihuhulog yung withdraw ko. Kaya nagtaka ako, bakit mali? Kasi tama naman. Kasi nung una pa lang, di ba, nakapag-deposit na sila doon. So, mali daw. So, kailangan ko daw ipa-repair. At hindi ko daw siya marirepair manually, kundi IT ang magre-repair. So, sabi ko, huwag nyo sabihin na magbabayad ulit ako. Pero in English yun na. Sad to say daw is, oo, magbabayad ako ng 35,000 para sa repair ng account ko. So, 35,000. Sabi ko, 35,000. Ngayon,
Yung 35,000 is, wala mang pera na, di ba? So, simot sarap na siya. Nakapagsanla na ako. Nakapag-loan na din ako. Tapos, dun sa classmate ko, kahit nahihiya ako, hindi naman kasi ako nangungutang doon. Hindi naman kasi ako nagsasabi na mangutang, di ba? Kasi nahihiya naman ako mangutang. Nag-chat ako. Pwede ba ako makahiram ng 35,000? Hindi naman ako binigo. At sana naman binigo niya na lang ako para hindi ko nahulog, di ba? Kasi wala naman akong choice kung di, wag na lang magbayad. Kung wala naman din naman akong pangbayad. So ngayon, sabi niya, isisend niya na sa gabi. Pero naghintay ako, natulog na lang ako ng maaga. Tapos ngayon, tumawag pala siya sa akin para i-confirm kung ako ba talaga yun ang humihiram. Sabi ko, oo. Sabi ko, ganyan. Salamat. Sabi ko, ganyan. Yung buong akala ko talaga is okay na. Yun na yung last ko na palabas ng pera. At makukuha ko na yung pera at mababayaran ko naman siya agad. Ganun yung sa isip ko, di ba? Nabayad ko na yun. Ngayon naman, wait 15 minutes daw. Nag-reply na naman sa akin na yung repair daw is in process, 90% repair. Para maging 100% daw ang repair, magbayad daw ulit ako ng 20,000. Ayan, 20,000. So, syempre wala naman na akong pera, di ba? Sa 20,000 dun sa kagustuhan ko talaga na makuha yung puhunan ko. Humiram na naman ako sa pinsan ko. Sabi ko, pwede ba akong pahiram? Nahihiya man ako pero kailangan ko talaga. Hindi din ako binigo. Binagbigyan din naman ako. At sana hindi na lang din ako pinagbigyan para hindi ko din manabayad. So, ayan, pinagbigyan ako. So, binayad ko ulit yung 20,000 na yun. Kahapon? Kahapon. Hindi. O, kahapon yata yun. Tapos, so sabi nung di tapos na babayad ng 35 tsaka 20, sabi nung customer service, pwede na daw ako mag-withdraw ulit. So, ayun, nag-withdraw ako ulit. Nakalagay na naman dun is, your account is under investigation because large amount daw of money and parang subject for money laundering, parang ganun. So, pinorward ako sa finance department nila. Sabi ko na naman dun sa finance department, what's wrong? Don't say na magbabayad na naman ako ulit. Yeah. So, iti-check daw nila, tapos just wait for 15 minutes. Ayan. So, sad to say, sinabi na naman sa akin na, pero dun sa 20,000 na yun, nasabi sa akin ng customer services, last na daw yun. At mawi-withdraw ko na yung amount na gusto kong i-withdraw. Yun na daw yung pinaka-last. So, syempre, nagtiwala na naman ako ng pinaka-last at gusto ko nga makuha yung pinuhunan ko na doon na napakarami ko ng pinuhunan. At sabi nila is refundable ang mga charge na yun. 'Di ba? So, yun, inisip ko, ay sabi ko, mababayaran ko din naman yung inutang ko, mababayaran ko yung sinanla ko. So, ayun. Sabi ko, pag itong last na 20 na to at hindi pa nag-successful, may duda na talaga ako na sa susunod na pag pinorward nila ako at may babayaran ako, may duda na talaga ako. Ayun na nga. May babayaran daw akong 57,000 plus. 57,000 plus. Para daw ma-clear yung account ko sa kanila, nasa unblock daw na yun na kasi nasa 288 na daw yung account ko kasama yung commission ko doon. So, bababayad daw ako ng 57,000 plus para ma-whitelist ako at ma-withdraw ko na yung account. Ma-withdraw ko na yung gusto kong i-withdraw doon. So, syempre, parang na-hopeless na ako. Saan naman ako makakairam ng 57,000? Buti nga 57 yun eh, pero kung 20 yun, hihiram na naman siguro ako para lang makuha ko yung puhunan ko. At 57 yun, kaya hindi ko na pinorsu yung 57 na yun at nagduda na talaga ako na talaga siguro hindi ko na makukuha yung pinuhunan ko. At yun nga, hindi nga, kasi sabi ko, ano ko na lang, sakayan ko na, sabi ko saan ko i-deposit, sabi niya, tapos sabi, do you want to pay now? Sabi sa akin ganyan, GCash or bank? Sabi ganun, sabi ko, bank, ayun, binigay yung bank account number, yung CIMB, sa GCash din yata yun. So, ayun, tapos, you need to process it now in order for your account to be whitelist, ganyan. Para daw ma-withdraw ko na, to process my request to withdraw the large amount of money. So, ayun nga, pinasakayan ko na din. Sabi ko, what if hindi ako makapag-pay? I am not going to withdraw my balance. Yeah, that's correct, sabi sa akin. Tapos, sabi ko, I want to
to know if your company is really legit. Pinagsendan ako ng mga na-process na daw nila na large amount, like 300 plus, mga ganyan-ganyan. Pero, naisip ko na, dahil wala naman ng 57,000, pero kung 20,000 yung siguro na ano na naman ako dun sa 20,000. So, yun nga, sabi ko, I have no fund yet. So, sabi nila, just tell me if you have your fund already so that we can process your request. So, yun nga guys, ang ending, wala na, hindi ko na yun makukuha kasi wala naman ang 57,000 at siguro, kahit nabigay ko yung 57,000 at pag nag-withdraw ako ulit, meron na namang problema at mahihingi na naman sa akin. So, parang natauhan na ako doon. Tapos, nung na-realize ko na wala na. Kaya, hindi ko sana sasabihin yun. Kaya lang, hindi ko kaya ang bigat sa dibdib. Pero ngayon na, nasabi ko na sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, parang okay na, magaan na sa dibdib. Magaan sa dibdib, pero naisip ko kung paano ko siya babayaran. Ay. So, ang hirap magsimula ulit, diba? Tapos, pinaghirapan mo yun. So, yun lang. Sana maging aware din ang iba na ganun nga, na hindi talaga easy money. Pero, nakakainis din naman yung sarili ko kasi bakit tinuloy ko pa, diba? Pero pag nandun ka sa sitwasyon, hindi mo talaga mapipigil yung sarili mo. Ewan ko ba? So, yun siguro, lesson learned na huwag na magtitiwala sa online. So, lesson learned, tapos maghihirap ako, diba? Pero, makakaya ko naman siguro yan habang buhay tayo, diba? So, yun lang guys, sana maging aware din kayo, tapos, hindi na talaga ako magtitiwala. At hindi na rin ako magpapautang kasi wala naman ako ipapautang. Diba? So, yan lang guys. So, pakishare nyo itong video ko. Baka dito ko makuha yung yung kapalit nung nawala sa akin, diba? Malay mo hindi naman siguro sila aasenso sa buhay sa mga ginawa nila, diba? So, ipasa-Diyos ko na lang. Natatakot din naman kasi ako pa-blatter or magpapulis kasi magkakaso na naman yun. Ayoko na ng ganun. Bahala na si Lord. So, ayun lang guys. So, sana ay may nakuha kayo dito sa aking experience. Ang hirap lang tanggapin, diba? Parang, wala pang 1 year yung asawa ko namatay. Tapos, parang namatayan na naman ako ulit. Kalain nyo yun. 195 yun. Ang hirap kaya so, wala naman na tayong magagawa, diba? So, life must go on. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye.